I've been there. Lust fades. Love is choosing someone on boring days. Pero kasi yung face ng lost, I think lahat ng red flags, green flags sa'yo. Tama, oo. Agree ako dyan. Tapos yung ginagawa mong mundo yung person. Napalaki kasi yung mga Filipinos to think na love equals suffering. Na pagmahal mo, tiisin mo. Kaya nga nauso yung martyr sa pag-ibig. Pull up a chair. Drinks poured. Let's talk. I'm Mon. I'm Karen. And this is Chika and Sangria. It's Valentine's week, so let's talk about one thing that no one admits. How do you know if it's just love? Or lost. Ako, I'm married. I've been there. Lust fades. Love is choosing someone on boring days. Oh, wow. Ako, I haven't dated in years. So parang, when I feel something now, hindi ko siya masyadong tinatrust. Parang ang hirap naman kasing malaman kung totoo ba siya or gusto ko lang na may tao around me kasi nga matagal ako hindi nakikipag-date. So, may tanong ako. Bakit parang ang dali lang magka-crush? Wow, very high school yung crush. Pero parang ang hirap magstay na kapag nakikilala mo na yung someone. Baka dahil nakikilala mo siya. So, maraming kang hindi gusto. Oo, parang gusto mo lang yung idea nung taong yun. Kaya pagka-crush, parang lahat ng ganda-ganda nung mga nakikita mo sa kanya. Pero pag nakikilala mo na siya, parang hindi naman pala. Oo, sana hindi na natin nakilala. Ay! Aray ko. Oh, so, wait, ako. Ano ba, masama ba yung lust or starting point lang siya para sa tunay na relationship? Bakit ako sana ako dapat magtatanong sa iyo na? Oo, sige. Sige mo, tanong natin si Mon. Binilig sa akin yung tanong. Kasi baka may recent experience. Wala eh. Sige, pero pwede kong sagutin. Hindi siya masama. Kasi parang kung hindi mo na-feel yun sa someone, kahit sa partner mo, ibig sabihin, hindi ka talaga attracted doon sa person, di ba? Oo. Depende kasi kung paano mo dinedefine yung lust eh. Kasi mayroon naman na ganun na parang purely physical lang. Alam mo yun, walang emotion kasama. Ikaw? Oo ka lang. Hindi kasi, to add to that, kasi di ba usually naman, kahit na ayaw nating aminin or ayaw natin mag-focus doon, lagi naman talaga natin makikita yung physical appearance ng mga tao eh. And hindi naman masama na pinagnanasahan mo na, pero Tama. it's more on talagang physically attracted ka sa kanya. Pero wala pang love, syempre, kasi hindi mo pa nga siya nakikilala. So hindi rin siya masama. So parang starting point nga talaga. Pwedeng starting point. Oo. Or usually, di ba, starting point siya na parang nakikita mo lang, uy, yung mga features na gusto mo. Yung mga nagpapakilig sa'yo, ganyan. Oo, tama. Pero meron din kasi na kilala mo, kunyari, friend mo na yung person, di ba? So parang wala namang gano'n. Pero through time, nade-develop rin yun. True. And how long does lust last? Ang hirap na. How long does lust last before you know it's love? Siguro yung lost temporary lang. Mabilis. Mabilis lang. Sige, let's start with lust. So, yun nga, yung initially na binanggit ko, yung lost is you like the idea of them or you're obsessed with the idea of them pero not really the reality. Na hindi mo naman talaga kilala yung tao pero nakapagsulat ka na ng love story yung dalawa. Nakita mo na yung happy ending. Kung paano yung start and end na na-imagine mo na magpapakasal siya. I think for me, ganun yung lost. Hindi lang siya yung physical attraction na may kalibugan lagi. Pero what if nafe-feel mo na lonely ka lang. So parang ang iniisip mo last yung nafe-feel mo pero lonely ka lang talaga. Kasi parang ang hirap mo din naman talaga malaman kung talagang gusto mo sila or gusto mo lang ng kahit sino. So baka itong person na to ay siya lang yung available. 'Di ba? Kasi kapag matagal ka na mag-isa, baka yung first person na nabigyan na attention sa'yo, parang nag-a-assume ka na agad na, ay parang pwede to. Ganun. Oo nga, no? Pwede Pag rin nagbigay yun. ng attention sa'yo. Pero kasi yung face ng lost, I think, lahat ng red flags, green flags sa'yo. Tama. Oo. Agree ako dyan. Tsaka yung parang di ka mapakali na parang every 5 minutes, bakit ka Nag-reply ka agad. Oo, parang kailangan makasagot ka kaagad, ganyan. Yung parang atat na atat ka, ganon.
Tapos yung ginagawa mong mundo yung person. A-adjust mo lahat, no? Oo, Para tapos lang. parang kakalimutan mo na yung friends mo kasi, wow! Kasi nakafocus ka nga dito sa taong to. Tsaka dahil hindi mo pa alam yung ugali. Oo. Yung paggalit, pag-stress, Oo. hindi mo pa nakikita, tapos yung pag walang pera. Ayan, pag walang pera, tama yan! Nawawala yung lust pala, no? Pero kailan siya nagiging unhealthy? Or parang Nagiging addiction. nagiging addiction, ganun? Oo nga, no? Siguro yung kapag unhealthy, sinagot yung sarili mo tanong. Hindi, parang feeling ko, nagiging unhealthy na siya kapag hindi ka na nakakapag-operate ng tama or nakakapag-function ng tama. Alam mo yun, pati yung thought process mo, parang baliko na, parang lahat ng gagawin nila kahit mali, justify mo. Kasi parang at some point naman may ganun din. Kahit sabi mo sa exa, di ba, nung mas bata, ako pala, mas bata tayo. Parang kahit mali, sinasabihan ka na ng mga tao, hindi! Parang Tama paglalaban yan. mo. Oo. Yun, yung addiction din siguro yung kapag sobrang obsessed ka na dun sa person. Paano nga ba? Nag-iisip ako ng situation na parang hindi mo alam na unhealthy na yung tingin mo sa kanya. Baka kapag hirap. Ang hirap, di ba? Parula ka na sa sarili. Tapos parang idadrop mo na lahat Oo, para sa kanya. No, parang unhealthy na yun. Tsaka yun nga, addicted ka na talaga sa kanya. Parang siya na lang talaga yung mundo mo. Tapos yung naisip ko rin doon sa addiction, yung mga bagay na kailangan mong gawin, hindi mo na nagagawa. Tapos, parang sa day-to-day mo, wala ka na ibang gustong gawin or wala ka na ibang gustong isipin kundi itong person na to. Yun, parang feel ko unhealthy na yun at addiction na yun. Kasi, di ba parang sa healthy love naman, tayo mo mag-function ng normal na nandyan yung someone. Pero kapag, baka nga kasi dun sa sinabi mo na na-fall or gusto mo yung idea of them So parang, napaka-perfect naman yung taong to. Diba? Parang lahat ng bagay pwede kong gawin for you. Drop ko lahat for you. Parang yung sinabi mo na naabangan mo yung text niya. Diba? Hanggang sa wala ka nang magawa na iba Oo. pala talaga. Kasi Tapos, nag-aabang ka lang. Naisip ko rin yung parang magbabago na yung mood mo kapag hindi ka niya nire-replyan. Alam mo, parang siya na yung magdidictate ng mood mo, ng day mo, kung ano yung mga gagawin mo sa araw-araw, ganyan. Oo, tapos pagka nabasa mo yung text niya, bakit walang emoji? Nakadepende yung magiging Oo. slow ng araw mo dahil sa kanya. Oo nga, addiction na rin yun. Umiikot na sa kanya. Na ganun ka na ba? Oo naman. Yung yung favorite topic natin. About sa mga toxic relationships. Oh, may mga ganun. Hindi mo rin kasi makikita Totoo. And, di ba, yun nga, na parang meron ka na kasing nasulat na story yung dalawa. From start to end, na tipong may nagpakasal na, Oo. tapos may mga anak na. So, nakikita mo na yung ending pero wala pa tayo dun sa gitna. So, nabubulag ka na sa process, no? Oo. Habang nandun ka sa situation. Kasi nandun yung idea Oo, tama. So, that's why I think lost is necessary. Kasi, di ba, kung walang spark, bakit mo siya pipiliin? Tama. Pero, yun nga, ang problem is when you stop there, na spark is forever, pero hindi naman. Feeling ko hindi. Kasi nga yung sabi mo kanina na yung love ba yun? Yung parang is choosing the person on boring days. Diba? Totoo yun. Wow! Guru, totoo yun Coming from experience. Pero paano kapag yung na-feel mong spark, fake? Oh no! Oh no! Oh no! Alam mo? Diba, na parang nagre-release lang yung brain mo ng dopamine kasi nga mag-isa ka. Or ako pala, mag-isa ko kunyari. Diba, parang paano mo malalaman kung legit yung nararamdaman mo or chemical reaction lang siya? Oh no, nag-chase lang pala ng dopamine, no? Oh my God. Pero, Nakahigh ka dun. oo. Baka yun Pero kaya legit naging yun, addiction, kaya may oo. addiction. Oo, tama. Dahil nga napag-usapan natin yung addiction, I think kung yung lust yung nagpapahay sa'yo, yung love is yung nagpapakalma sa'yo. Oh, Wow! And that's where it gets real, di ba? Hindi ko alam if you noticed this also, pero napansin ko, or pag naririnig ko sa stories ng iba or pag nababasa, na minsan naghihiwalay yung ibang tao. Kasi ang boring na daw. Na parang feeling nila walang pake sa kanila. Pero kasi love is when you see their flaws and stay anyway. Yung alam mo na ang dumi ng kwarto nila, yung bad habits nila, yung pagka-selfish nila minsan. And hindi ba mas okay yung boring kasi mas stable na siya. Oo. Na parang okay, we'll just work on it and then hanap kayo ng pag-enjoyan yung dalawa. Tsaka feeling ko dadating talaga yung point, lalo na kapag matagal na yung relationship, na parang magpa-plateau na kayo.
Pero yun nga, dahil kilala nyo na yung someone, yung isa't isa, parang dapat alam nyo rin kung paano i-reignite yung fire. Di ba? Hindi kasi totoo, di ba? Pag matagal na, alam mo na lahat ng tungkol dun sa tao. Pero, kapag love mo talaga siya, despite the imperfections and flaws, magsistay ka. Pero kung puro lang lust, pagka, when things get tough, aalisan mo yung situation. Diba? True. Kasi nga pwede nga na you're just comfortable. Pero pwede rin kasi na nagsistay ka lang dahil takot kang mag-isa. Di ba may Mag-restart. ganun? Oo, tapos parang magsastart ka ulit ng life without the person. Tapos syempre makikipaggilala ka sa bagong mga tao. Tapos, basta parang starting over again. Mag-chase ka na naman ng Oo. dopamine. So, babalik ka na naman dun sa start, ganyan. Gagawa ka na naman ng bagong story. Tama. Pero kasi pwede rin na ayaw mo na lang kasi ayaw mo na ng restart. Na ayaw mo nang balikan yung, parang ayaw mo umulit dun sa cycle. Totoo. Diba? Kasi nakapagod din. Oo. Yung dating na magpapakilala ka na naman. Oo. Tapos parang, ay, kikilalanin ko na naman tong taong to. Tapos yung family, Oo. kikilalanin mo na naman. Tapos gagawa kayo ng, ewan ko, yung parang dynamic yung sa isa't isa. Kasi kada relationship, magkakaiba naman yun. Diba? Hindi ka naman same na person dun sa previous relationship mo and sa current relationship. So, may mga adjustments ka rin naman na gagawin. Kasi iba rin naman nung bago mo kasama. Pero totoo nga na ang hirap mag-restart. So, gets mo rin kung bakit yung iba tumatagal sa isang relationship na 7 years na. Wow. 7 years na. Matagal na. Pero how do you know, in general, how do you know kung peace ba yan or boredom lang? Feeling ko, kapag boredom, parang pinipili mong magstay kasi mas takot kang mag-isa. Feeling ko kung peace, parang feeling ko may security na kang nafe-feel sa relationship. Like, unlike dun sa sinabi natin kanina na kapag ka dun ka sa last phase na every 5 minutes nagche-check ka. Ngayon parang Excited at peace pa. ka na, hindi siya quiet, parang hindi siya nagte-text or hindi ka nakaka-receive ng reply from him or from the person. Hindi ka naaaligaga, parang okay lang lahat, kalmado ka, ganun. Hindi siya yung nagsiset ng mood ng day mo. Hindi siya yung sumisira ng routine mo. Sa at the end of the day, at the end of the day, basta yung makaka-receive ka pa rin ng text na kahit good morning lang or good night, how was your day? Pero ang secure ng feeling mo kasi hindi mo kailangan mag-update na, uy, may kasama From time to ako. time, no, nag-a-update. Oo, tapos yung magsisend ka pa na, uy, may kasama akong lalaki ha, ganyan. Parang lahat. I-report mo, no? Siguro yun din yung love is choosing them on the days na annoying sila. Totoo. Na kahit nabisit ka na talaga sa mga pinagsasabi. Oo. Pero mga kinakwento niyo. Totoo. Tsaka, naniniwala ka ba dun sa, may mga days talaga na, parang, nakirita talaga siya na sobrang opposite kayo ng perspective. Tapos parang, marirealize mo lang, hindi lang ko talaga siya kasi kahit gaano ka-contrasting nung perspectives namin, nagsistay ka pa rin. Kasi hindi naman kayo mag-agree din sa lahat ng bagay, di ba? I think more on si Miguel yung sasagot niyan. Talaga? Kasi ako yung ako yung annoying. Baliktad pala. Okay, sige, hindi So, wrong person, girl. Okay, I'm asking the wrong person. Pero pwede ka bang magkaroon ng love na hindi ka dumaan dun sa last phase? Parang hindi, girl. Hindi sa'yo? Parang hindi. Sa akin pwede. Talaga? Oo. Paano? Feeling ko kasi kapag tropa mo kunyari, yung person. So, di ba parang ang nabuild yung relationship or yung type ng foundation na meron kayo. Magkaibigan. So, syempre sa magkaibigan naman, hindi ka naman nakaka-feel parang hindi ka nakaka-feel ng ganun, di ba? Tapos parang, wala, later on, marirealize mo, parang, na-develop pala ako dito sa person. May ganun ako sa isa kong ex. Nagbabalik! Sa isa sa mga Hindi kasi magkaibigan kami, yung magkatabi lang kami, di ba? Tapos iba yung nililigawan niya. Wow, ibabalik ko na naman po. Hi! kawawa naman sa nililigaw. Kasi magkaibigan talaga kami. Pero hindi ko naman naisip na uy, pwede, gano'n. Yung parang hindi mo naman na-imagine na magiging tas kayo. parang Nag-pick natural lang na, yun. Pero siguro nag-peak na, doon na yun. Doon na mag-start. A good point. Hindi ko siya na-imagine kasi parang nakikita ko lagi na magkakaroon ka ng idea of that someone. Kasi parang, for example, sa amin ni Miguel, nag-start kami as friends dahil magka-work din. Tapos nung umalis ako sa work, saka na-develop yung friendship. Oo. Tapos parang siguro meron akong idea na dahil nga sa past experience ko na parang
we will be nice na parang ganito yung treatment. Tapos, alam mo yung nakafeel ka ng magandang treatment. Ay, ganito pala. Pwede pala ako makaramdam ng ganito. So, parang nagiging lustful or nasa lust phase na yun na yung na-visualize. Pero tama rin sa'yo na bigla mo na lang maiisip, Oo. love na pala, ganyan. Pwede. Or baka both na sabay. Oo, Last hindi in mo love lang. na. Hindi kasi sa akin, pag tinanong mo ako nung last, feeling ko kasi parang masyado siyang sensual. Oo, totoo. Na parang pinagnanasakan ko yung person. Ganun yung dating sa akin. Pero, may mga ganun din naman. Kunyari, may mga happy crush ka. Ganun. Kunyari, may crush ka sa office. Di ba? Yun, pwede yun. Pero yung pag mga friends, parang, ewan ko, case to case. Ayun na naman. Case to Yun. case. Pero hindi ba siya parang nagsisettle ka lang? Na parang okay lang kasi safe. I don't know if I can do that. Kasi parang I had love before. Yeah? Comment down below kung napanood niyo. And now, I don't know kung kaya ko mag-settle for something less. Kung nag-start kayo as friends, hindi siya settling. Hindi ka nagsisettle. Kasi, ibang klaseng relationship yung na-build mo with the person. Kasi naniniwala ako, wow, sila guru, feeling. Di kasi naniniwala ako na yung healthy na romantic relationship, dapat friends din kayo. So, for me, hindi siya nagsisettle ka lang. Kasi, mas malalim yung foundation na na-build nyo kaysa yung parang biglang romantic na lang basta. Kasi di ba pag romantic relationship agad, I mean, hindi ko sinasabing mali pero parang dyan nagsistart yung mga best foot forward agad. Kasi kapag kaibigan mo, makikita mo lahat ng baho ng tao, di So, ba? yung story niya. Oo, na parang kalokohan. sobrang legit na parang kung ano talaga yung nangyayari sa kanya, malalaman mo. Kapag nililigawan ka kasi parang pabebe, may yun, na parang papogi or nagpamaganda, ganyan. Parang for lack of a better term, parang medyo pasikat. Pasikat, oo. Oo. Pag friends kayo, walang ganun. Nakita niyo na rin kasi Oo. lahat eh. Pero I guess etong part na to, yung yung lalabas yung pagiging Filipino natin. Kasi di ba napalaki tayo with specific ideas about love. So generally speaking, napalaki kasi yung mga Filipinos to think na love equals suffering. Na pagmahal mo, tiisin mo. Kaya nga nauso yung martyr sa pag-ibig eh. Oo nga, no? That's why we confuse, I can feel it. Past experience, Char. Oh my God! That's why we confuse yung toxic relationships for true love. Pang mas mahirap, mas mahal mo yung tao. Kasi parang ang feeling is, kung hindi ka naghihirap, parang Hindi hindi yun love. totoo. Or hindi yun love. Pero, guys, that's bullshit. Actually, totoo. Feeling ko kapag ka nakahanap ka nung relationship na peaceful, parang doon mo marirelease, pwede naman pala na kalmado lang. Hindi diba? pala kailangan ng drama sa love. Oo. Does it scare you? Ang alin? Na ma-in love Uli? after haven't been dating for a long time? Hindi mo natatakot gusto ko ma-inlove. ang natatakot ako, hindi natatakot siguro, mali yung term na natatakot. Parang, siguro nagkakaroon ng inhibitions kasi ayoko nga yung getting to know. Nakakatamad. Na face. Oo, na parang, okay, kilalanin ko naman yung person na to, tapos alamin ko yung routine, tapos alamin ko kung anong klaseng tao siya. Basta hanapin mo yung rhythm yun. Pero hindi ako takot ma-inlove. Gusto ko nga Sana nga, baby, dumating ka na. And siguro din kasi, naset na yung bar na mataas. So parang, baka doon papasok yung pagsasettle. Yung kapag okay lang yan, ayoko mag-isa Di ba? Kasi Parang- masyado sobrang ganda ng experience mo sa love. Di lang sa love. Love and loss. Sobrang ganda ng experience. Hindi, pati sa friends. Ko naman. Yun, di ba? Kasi kung sobrang baba ng baseline mo, may magpakita na magbigay nga ng pagkain sa'yo, baka kikiligin ka di ba? Parang bigyan ng bare minimum. Sayang-saya ka na. So siguro dapat lang, conscious din. Ako, hindi si Karen yung kinakausap ko. Ako, maging conscious na yun, huwag kang mag-settle. And don't think na it's love. Oo, agad. Ang problem din kasi yung mga Filipino movies natin, Diyos ko, kailangan laging may mga kabet, tas mahal mo pa rin. Oo, nag-aagawan. Oo, ito walang healthy Nagmamakaawa. boundaries, no? Oo, actually. O yun, yung mamakaawa na parang... I'm here to stay. Oo, totoo. Tapos kapag ka nagsiselos yung partner mo or pinagsiselos ka, love yun.
Tama. Tapos yung pagiging possessive sa'yo, being very passionate naman ito sa love, ganyan. Actually, naalala ko lang yung episode natin, yung episode 9 yata ng season 1. Di ba nag-usap tayo about love na parang masyadong seloso yung mga Pilipino or parang yun nga, ay hindi ko nagsiselos, ay hindi mo love yan. Oo, ganun nga. Na parang hindi naman pala talaga ganon. Di ba? Yun lang. Siguro pag nasa 30s ka na, or pagka nakita mo na yung real love, or na-experience mo na yung mga hindi dapat ma-experience, marirealize mo na yung lust lang and suffering, hindi siya love. Oo, tama. Pero how do you unlearn that? Paano mo malalaman kung healthy ba yung relationship or just comfortable dysfunction? Hirap naman ang tanong nito. Dysfunctional relationship na pala. Feeling ko same pa rin yung sagot ko. Kapag yun nga may obsession, addiction, tapos hindi ka talaga makapag-function, feeling ko yun talaga yung top of mind na magiging sagot ko palagi. Kasi kapag nasa parang healthy relationship, parang may oras lahat ng bagay. Alam mo yun, parang kaya mong i-balance yung mga dapat mong gawin. Kaya mong balance yung work, yung pakikipagkita sa friends, yung me time mo, alone time, and spending time with your partner. Ganun. Na parang hindi mo ginagawang mundo yung yung isang tao. Nakilala mo lang. And I think lust gets you in the door and then love makes you stay. Tama. Pero you have to know the difference. Kasi kung puro lust lang, mauus yan. Tapos Oo. kapag puro comfort lang, syempre mabobore ka. I think yung balance. Yung favorite namin yung mga ganyang words. Balance. So, kanya-kanya naman. Kanya-kanya naman tayo eh. Oo. Yun lang. So, here's the question for you. For you, After you. if you can tell the difference, does it matter? Or dapat ba i-feel mo na lang? Parang si Mon na pwede lost mo na. And Okay, we can tanda ko figure na it out later. That's it for today's episode. So, sana hindi kayo naka-feel ng last today. Joke lang. Sana meron kaming na-impart na maganda. Sana may na-impart kami na na magandang insight naman sa inyo. And advance happy Valentine's Day to all of you. And so please don't forget to like, share, subscribe at Chicken Sangria. Bye! Bye!